Dahil sa isang pagkakamali ng militar, sinakop ng mga zombie ang isang buong bansa at lumikha ng pinakamakapangyarihang hukbo sa mundo upang puksain ang sangkatauhan. Isang convoy ng militar ang nagdadala ng classified cargo mula sa Area 51. Sa paglalakbay, sinubukan ng dalawang sundalo na lutisin ang isang bogtong na nakatago sa loob ng container, ngunit hindi nila napansin ang isang paparating na kotse na may mga bagong kasal na dumiretso sa kanila. Dahil sa banggaan, bumukas ang pinto ng lalagyan. Ang mga nakaligtas na sundalo ay nag-uulat ng insidente sa kanilang mga superior at tumanggap ng mga utos na agad na lumikas sa pinangyarihan. Get your men out of there, horsemen. If they can't move, leave them. Do you understand? Get away from that location now. Do you copy? Gayunpaman, huli na ang lahat. Isang bagay na pinagkalooban ng supernatural na kapangyarihan ng bumagsak at humahabol sa mga tauhan ng militar. Ang mga bala ay hindi nakakapinsala sa nilalang. Hindi nagtagal, naging mga zombie ang mga sundalo at sumama sa kanilang pinuno habang patungo sila sa Las Vegas. Lumipas ang ilang oras, at ang dating umuunlad na Las Vegas ay puno ng hukbo ng Walking Dead. Bilang resulta, nagpasya ang gobyerno na palibutan ng Las Vegas ng napakalaking pader upang maiwasan ang karagdagang pagkalat ng virus. Sa loob lamang ng ilang araw, isang bombang nuclear ang planong ihulog sa nahawaang lungsod upang tuluyang mapuksa ang banta. Ang dating mercenaryong Scott Ward ay nakatanggap ng isang mapang akit na alok mula sa may-ari ng isang kasino na nagngangalang Tinoka. Gusto niyang lumampas sa pader si Scott at magnakaw ng $200 milyon mula sa vault ng kanyang pagsusugal, habang naghahanda ang militar na lipulin ng Las Vegas sa balat ng lupa. Bilang kapalit ng kanyang pakikilahok, handa ang negosyante na bigyang gantimpala si Scott at ang sinumang mga voluntaryo na sumali sa kanya. Samantala, si Kate, anak ni Scott, ay nagtatrabaho bilang isang voluntaryo sa isang malapit na kampo ng kwarentenas malapit sa Vegas. Ang mga tao dito ay napapailalim sa mahigpit na paghihiwalay, at ang tanging paraan upang makaalis sa kampo ay sa pamamagitan ng panunuhol sa mga gwardya. Si Gita, ang matalik na kaibigan ni Kate, ay gumawa ng desperadong desisyon na labagin ang enclosure at ihak ang isang slot machine para bumili ng kalayaan para sa kanyang sarili at sa kanyang mga anak. Hindi sinasang-ayunan ni Kate ang mapanganib na ideya ng kanyang kaibigan at sinubukan siyang pigilan dahil sa panganib. Ang kanilang argumento ay nagambala ng isang mapagmataas na gwardya na nagngangalang Cummings, na mapanuksong sinusuri ang mga batang babae para sa mga palatandaan ng impeksyon. Pinaghihinalaan niya ang mga ito ng pagsasabwatan at nagtanong ng mga mapanuksong tanong. Pagkatapos magpaalam kay Gita, isinubsob ni Kate ang sarili sa masasakit na alaala ng nakaraan. Ang kanyang ina ay naging zombie din, at kinailangan ni Scott na gumawa ng mahirap na desisyon na alisin siya sa harap ng kanilang umiiyak na anak na babae. Sa kabila ng hindi pagkagusto niya kay Tinoka, napagtanto niya na kailangan niya ng pera, kaya nag-aatubili siyang pumayag sa alok ng negosyante. Nagpasya siyang mag-assemble ng team sa pamamagitan ng pagre-recruit ng kanyang mga dating kasamahan sa koponan, sina Maria Cruz, Vandro, helicopter pilot na si Marian Peters, expert safecracker Ludwig Dieter, at skilled sniper Mikey Guzman. Dinala ng huli ang kanyang assistant na nagngangalang Chambers. Ang buong koponan ay nagtitipon sa isang hangar, kung saan ipinakita sa kanila ni Tinoka ang isang modelo ng kasino at ipinapaliwanag ang misyon. Si Scott naman ay nagbibigay ng mga tagubilin kung paano haharapin ang mga zombie. When it comes to killing them, it's all about the brain. If one comes at you, shoot it in the brain. It's that simple. Ang Tinoka ay nagbibigay sa koponan ng isang detalyadong paliwanag ng plano ng aksyon at nagtatalaga ng mga responsibilidad sa lahat ng naruroon. Sa maikling panahon na ito, kakailanganin nilang labanan ng hindi mabilang na mga zombie, makalusot sa kasino habang nilalampasan ang mga tusong bitag. Sa huli, dapat nilang basagin ang safe at gumawa ng maingat na pagtakas sa isang inabandonang helicopter, dala ang ninakaw na pera. Sumali rin si Martin sa team, na inatasan sa pagsubaybay sa kanilang trabaho sa ngalan ng kliyente. Pumunta si Scott sa kampo ni Kate at hiniling sa kanya na tulungan siyang makapunta sa likod ng dingding. Dahil sa kaunos-lunos na pagkawala ng kanyang ina, ang relasyon ni Kate sa kanyang ama ay lubos na lumala. Gayunpaman, binanggit ni Scott ang $15 milyon na gantimpala na makakatulong sa mga pamilyang refugee na magsimula ng bagong buhay. Sa huli, pumayag si Kate, at kinabukasan ay ipinakilala niya ang koponan kay Lily, na tutulong sa kanila na ligtas na maabot ang kasino. Nang maglaon, pumasok si Kate sa tent ni Gita at natakot nang malaman mula sa kanyang mga anak na ang kanilang ina ay nawala ng walang bakas. Galit na hinarap ni Kate si Lily. Determinado na mahanap ang kanyang nawawalang kaibigan, nagpasya si Kate na sumali sa pangkat ng mga mersenaryo. Si Scott ay nag-aatubili na sumang-ayon na dalhin siya sa misyon sa kondisyon na palagi siyang nananatili sa paningin. Sa hindi malamang kadahilanan, kinuha din ni Lily ang bantay na si Cummings, iginiit na kailangan nila ng isa pang tao. Armado at handa, ang grupo ay dumaan sa pader, kung saan sila ay nakasalubong ng mabangis na pagtingin sa pagkawasak at walang buhay na mga katawan. Halos kaagad, nakatagpo nila ang kanilang unang balakid, ang Valentine, ang zombie na tigre na nagbabantay sa pasukan sa lungsod. May plano si Lily. Kinuha ni Lily ang sandata ni Cummings. Ipinaliwanag ng batang babae sa shock team na ang mga zombie ay nakahati sa dalawang uri, ang mga regular na zombie at mas matatalino na kilala bilang alphas. Kailangan ng Cummings bilang bargaining chip para matiyak ang ligtas na pagdaan sa lungsod na binabantayan ng mga alpha. Ito ang paraan ni Lily para parusahan siya sa palagiang panggigipit niya sa mga voluntaryo at refugee ng kampo. Biglang narinig ng batang babae ang paglapit ng mga zombie at inutusan ng grupo na mabilis na magtago.
Samantala, si Cummings ay patuloy na sumisigaw sa sakit at takot, ngunit walang tumugon sa kanyang pagsusumamo. Ang babaeng alpha na kilala bilang Nobia ay maingat na sinusuri ang kanyang biktima at dinadala siya bilang isang alay. Kinaladkad niya si Cummings sa Olympus Casino na puno ng mga gutom na zombie. Sa madilim na gusaling ito, ang pinuno ng naglalakad na patay, si Zeus, ay nagpakita ng kanyang hitsura. Nakikinig siya sa tiyan ng Nobia at matagumpay na itinaas ang kanyang kamay. Pagkatapos ay ibinaon ng pinuno ang kanyang mga ngipin sa leeg ni Cummings at itinapon siya upang mapunit ng iba. Nagpa siya si Lily na pangunahan ng koponan sa isa sa mga gusali upang maiwasan ang pagtuklas. Doon, nakatagpo sila ng mga regular na zombie na pansamantalang natutulog. Si Scott ang nangunguna at naghanda ng daan. Nagsimulang maghinala si Chambers kay Martin ng mga nakatagong motibo at hinayaan siyang magpatuloy, na nagpas siyang sumunod sa likuran ng grupo. Habang dumadaan sa koridor ng mga zombie, hindi sinasadyang nabangga niya ang isa sa kanila, dahilan para magising ito. Mabilis na gumanti, pinatay niya ito sa pamamagitan ng pagsaksak sa bungo nito gamit ang kutsilyo. Gayunpaman, dahil sa takot at kawalang ingat, ginaising niya ang natitirang mga natutulog na zombie, at sinimulan nila siyang salakayin ng sunod-sunod. Ako sa desperasyon, kumuha siya ng flamethrower at sinimulang sunugin ng mga umaatake, ngunit napakarami sa kanila. Sa isang silid na may mga zombie, na walang pagkakataong makatakas, ang mga naglalakad na patay ay kumawala at umatake kay Chambers, walang awa na ibinaon ang kanilang mga ngipin sa kanyang leeg. Ang lahat ng ito ay lumaganap sa harap ng kanyang kaibigan, si Guzman, na napipilitang gumawa ng isang mahirap na desisyon. Nagpatuloy ang koponan sa kanilang landas, at balisang lumingon si Kate kay Lily. Gusto niyang malaman kung may posibilidad na mabuhay pa si Gittes sa kabaliwang ito. Sumagot si Lily na ang kanyang kaibigan ay maaaring nakatakas mula sa Olympus at maiwasan ang impeksyon. Nakarating ang koponan sa kasino, kung saan naghihintay sina Scott at Lily, pumunta si Peter sa rooftop upang ihanda ang nabubulok na helicopter para sa paglipad. Samantala, lumabas sina Lily at Martin para barikada ang pasukan. Ikinonekta ni Scott at Kate ang power supply sa gusali, at isang bukas na pag-uusap ang naganap sa pagitan nila. Ipinaliwanag ni Kate sa kanyang ama na hindi niya kinokondena ang kanyang mga aksyon ngunit hindi niya naiintindihan kung bakit pinili nitong mawala sa kanyang buhay. Inamin ni Scott sa kanyang anak na nakita niya ang kanyang yumaong asawa sa kanya at hindi niya nakayanin ang sakit. Samantala, ang locksmith Dieter, kasama ang dalawang sniper, ay lumapit sa vault. Sa pagpasok, natuklasan nila ang tatlong kalansay na nakasuot ng eksaktong mga miyembro ng kanilang sariling koponan. Pinag-iisipan ni Vandro ang ideya na lahat sila ay nakulong sa isang walang katapusang loop ng karahasan. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa vault heist. Hinikayat nina Lily at Martin ang Nobia at ang kanyang bantay palabas at brutal na inalis ang mga ito. Ang mga tunog ng pakikibaka ay umabot kay Zeus, na sa sandaling iyon upang mahawahan ng takot na si Gita. Agad na pinugutan ni Martin ng ulo ang babaeng alpha, kinuha ang kanyang ulo bilang isang artifact. Upang mahawahan ng takot na si Gita, pinugutan agad ni Martin ng ulo ang babaeng alpha. Sa kanang kamay, ito ang kapangyarihang gumawa ng higit pa sa kanila. Kinuha ang kanyang ulo bilang isang artifact. Pinayuhan ni Lily ang kanyang kapareha na umalis bago pa sila maabyutin ni Zeus. Si Dieter, kasama ang kanyang mga kasamahan sa koponan, ay nagnanavigate sa malalabyrinth na vault, na nakatagpo ng mga regular na zombie at ginagamit ang mga ito bilang pain upang lampasan ang mga nakatagong bitag. Matagumpay silang nakatakas. Samantala, ang mga ulat ng balita ay nag-aanunsyo ng paparating na nuclear strike. Inihayag ni Dieter na masyadong komplikado ang mekanismo ng vault, at kakailanganin niya ng kalahating oras. Samantala, natuklasan ni Zeus ang guti-guti na katawan ng kanyang minamahal. Binuksan niya ang kanyang tiyan, kinuha niya ang kanilang hindi pa isinisilang na sanggol na zombie. Sa sobrang galit, inutusan niya ang kanyang Alpha Army na salakayin ang kasino at alisin ang hindi inanyayahang Dieter na matagumpay na nabasag ang vault. Pinuno ng matagumpay na koponan ng pera ang kanilang mga bag, na hindi alam ang panganib na naghihintay sa kanila. Nagpasya si Maria na aminin kay Scott na sumali siya sa grupo hindi para sa pera ngunit sa pag-asa na maging malapit muli sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang romantikong sandali ay biglang nag-ambala nang matuklasan ni Scott na nawawala ang kanyang anak na babae. Ang galit na mga zombie ay pumasok sa kasino at pinugutan ng ulo si Maria. Sina Lily at Guzman ay tumulong kay Scott at sinubukan nilang tumakas ng magkasama. Sa kanilang pagtakas, hinatak sila ni Martin sa isang bitag at mapanuksong ibinunyag ang tunay na layunin ng misyon. Lumalabas na si Tanaka ay walang pakialam sa pera, at ang tunay na halaga para sa kanya ay nasa kapangyarihan. Sa pakikipagtulungan sa gobyerno, gumawa siya ng plano upang lumikha ng isang walang kapantay na hukbo na makokontrol lamang ng pinuno ng Alpha Bride. Ang kanyang plano ay alisin ang piloto at iwan ng Vegas mag-isa sa helicopter. Naabot ng pinuno ng zombie ang vault at nakipag-away sa mga natitirang miyembro ng Vandro na mayabang na sinubukang labanan si Zeus ngunit madaling madaig, dahil nagpasya si Dieter na isakripisyo ang kanyang sarili at iligtas ang kanyang partner sa pamamagitan ng pagsasara sa kanya sa loob ng vault. Lumabas si Martin at tiningnan ang laman ng kanyang backpack, sa halip na hanapin ang ulo ng Nobia, natuklasan niya na may pinalitan ng artifact ng Valentine, ang tigre, na lumilitaw sa likod ng kontrabida at pinaghiwalay siya. Nagtagumpay sina Scott, Lily, at Guzman na makatakas sa bitag at pumunta sa vestibule ng kasino. Doon, inatake sila ng hukbo ng mga zombie, at ang sniper ay nakagat. Napagtatanto na maaaring ito lamang ang tanging paraan upang mailigtas ang kanyang mga kasama, isinakripisyo niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagpapasabog ng mga granada, na sinisira ang pera sa kanyang backpack. Sinamantala ang sandali, sina Lily at Scott ay nakarating sa rooftop, ngunit naabutan sila ni Zeus.
Inabala ni Lily ang Alpha gamit ang ulo ng nobya, na palihim niyang ninakaw kay Martin. Tumakas sina Scott at Peter sakay ng helicopter, habang tinusok ni Zeus ng sibat ang dibdib ni Lily. Gayunpaman, nagawa niyang itapon ang ulo ng nobya sa rooftop bago siya kagatin ng zombie. Hiniling ni Scott kay Peters na dalhin siya sa Olympus para mailigtas niya si Kate. Nahanap ng matapang na babae si Gittes sa kasino, ngunit tinatake sila ng mga nahawa ang Commons. Nagawa ni Kate na sirain siya sa pamamagitan ng isang pagbaril sa ulo, ngunit ngayon si Zeus at ang kanyang hukbo ay nasa kanilang landas. Ang mga batang babae ay na-corner, ngunit si Scott ay tumulong sa kanila sa tamang oras at itinaboy ang mga zombie gamit ang mga pampasabog. Ang trio ng mga nakaligtas ay umakyat sa mga rooftop para hanapin ang helicopter, ngunit wala ito doon. Naghinala si Scott na pinagtaksilan sila ni Peters, ngunit nagpasya pa rin siyang bumalik para sa kanila. Sa huli, pumasok sila sa helicopter, ngunit naabutan sila ni Zeus at tumalon sa loob. Isang malupit na away ang naganap sa pagitan ni Scott at ng Alpha Leader, kung saan aksidenteng nabaril ni Scott si Peters. Nagsisimula ng bumagsak ang helicopter. Sa huling sandali, ang piloto ay namamahala upang patatagin ang kurso nito. Sa pag-iwas sa isang sakuna, marahas na kinagat ni Zeus ang leeg ni Scott. Samantala, ang gobyerno ay naghulog ng isang bombang nuclear sa Vegas, at ang liwanag mula sa pagsabog ay bumubulag sa Alpha, na pansamantalang nalilito sa kanya. Sinamantala ni Scott ang pagkakataong ito at mabilis na itinapon si Zeus gamit ang isang shot. Di nagtagal, isang malakas na shockwave ang naging sanhi ng pag-crash ng helicopter, na kumitil sa buhay ni Gittes at Peters. Natagpuan ni Kate ang kanyang sarili sa mga nasira, kung saan natuklasan niya ang kanyang ama, na pumanaw na. Taos-puso siyang humihingi ng tawad. Pagkatapos nito, si Scott ay naging isang zombie, at si Kate ay napilitang barilin ang kanyang ama sa ulo. Sa abot tanaw, lumitaw ang isang rescue plane, at hindi mapigilan ng batang babae ang kanyang mga luha sa kawalan ng pag-asa. Samantala, sa wasak na Vegas, salamat sa vault, nagawa ni Van der Rose na makaligtas sa nuclear explosion. Dala ang ninakaw na pera, umalis siya sa kanyang kanlungan at tumungo sa Utah, kung saan umupo siya ng pribadong eroplano papuntang Mexico. Sa panahon ng paglipad, nagsisimula siyang makaranas ng mga problema, matinding pagkahilo at pagbaba ng temperatura ng katawan. Nang maramdamang may mali, tumungo siya sa banyo, kung saan napansin niya ang mga bakas ng kagat na iniwan ni Zeus. Humagalpak ng tawa si Van der Rose nang mapagtanto niyang nagiging zombie na siya. Naniniwala ka ba sa pagkakaroon ng isang hindi magagapi na hukbo ng mga supernatural na nilalang? Hanggang dito na lang po, salamat sa panonood. Maaari po lamang kayo ay mag-like, share at subscribe sa ating channel para makapaghatid pa kami ng summarized movies sa wikang Filipino. Hanggang sa muli.